10 taon na, Marilyn. Pero mukha mo, lugmok pa rin. Sigaw ng landlady sabay buhos ng darak ng baboy sa kanya at sa batang yakap-yakap niya. Wala kang pambayad? Lumayas kayo. Mag-ina ng kahihiyan. Tawanan ng mga tao. May nagsabi pa, buti nga, iniwan ng asawa. Naghihirap tuloy ngayon. Isang mamahaling SUV ang huminto. Bumaba ang isang lalaking bihis na bihis, si Thad. Natigilan ng lahat. Nakita niya ang bata. Parehong-pareho ang mga mata sa kanya. Bulong ni Thad, nanginginig sa galit at guilt. By the entire village. That's my ex-wife. And she has our baby? Umuulan ng hamog nung umagang yon sa gilid ng lungsod. Ang makipot na daan sa looban ay mabato, maputik at nangangamoy mula sa nakatiwangwang na kanal. Sa pinakahuling kanto ng barong-barong na boarding house sa tinatawag na Villa de Rosa. Tahimik na bumangon si Marilyn, yakap ang anak niyang si Aya. Isang batang 10 taong gulang na may singkit na mata at misiglang ngiti kahit sa gitna ng kahirapan. Ma, hindi po ba tayo kakain muna? Tanong ni Aya habang iniabot ang munting tinapay sa lumang plastik. Walang palaman ngayon, anak. Pero babawi si Mama bukas, ha? Maghahanap ako ng labada. Ani Marilyn, pilit nang humingiti habang tinatakpan ng panyo ang mga butas sa kanyang tsinelas. Bago pa man sila makalabas, para maghanap ng mapaglaban, biglang may malakas na katok sa pintuan. Marilyn! Ilang buwan na kayo hindi nagbabayad? Akala mo ba motel to? Sigaw ng landlady, si Aling Berta. Matandang babaeng tuso na ikinagagalak ang pagdurusa ng iba. Nagulat si Marilyn at agad na tumayo. Pasensya na po, Aling Berta. Magbabayad na po ako sa susunod na linggo. May nangangakong labada sa kabilang barangay. Paasa ka? Paulit-ulit. Ngayon, para matuto ka, tingnan mo to. Binuksan ng landlady ang takip ng balde at walang pag-aatubiling ibinuhos ang isang timba ng darak ng baboy sa harap ng pintuan. Tumilamsik ito sa katawan ni Marilyn at sa suot na bestida ni Aya. Walang hiya ka, sigaw ni Aling Berta. Lumayas kayo, mag-ina ng kahihiyan. Biglang humalakak ang ibang boarder sa sumilip mula sa kabilang bintana. Tingnan nyo nga naman, anak ng mayabang. Nagmukha ng basahin. Buti nga, iniwan kasi ng asawa. Sigaw pa ng isa, sabay tapon ng balat ng saging sa kalsada. Hawak-hawak ni Marilyn si Aya habang nagnginginig ito. Ma, bakit nila tayo ganito tratuhin? Bulong ng bata. Tahimik ang luha ni Marilyn. Hindi dahil sa darak o sa sigaw ni Berta, kundi dahil sa hindi niya alam kung saan sila pupunta pagkatapos nito. At sa mismong tagpong yon, isang kakaibang presensya ang dumating. Isang itim na SUV ang huminto sa labas ng eskinita. Lahat ng ingay ay natigil. Mula sa tinted na bintana, bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng Armani na suit. Matikas ang tindig at may presensyang kayang patigilin ng buong palengke. Si Thad. Napakunot ang noon ni Thad. Ang lugar ay hindi niya inaasahang mapupuntahan niya. Pero hindi iyon ang napatigil sa kanyang paghinga. Nang lumapit siya para tanungin ang daan, nakita niya ang isang babae at isang bata na basang-basa ng darak. Ang babae kahit gusgusin ay hindi maikakailang pamilyar na mukha. Si Marilyn at ang batang katabi niya, napatitig si Thad. Ang mata nito, ang hugis, ang ekspresyon. Para siyang tumingin sa salamin ng kanyang nakaraan. Tumigil ang puso ni Thad saglit, parang isang suntok sa bituka. Si Marilyn at bata. Bulong niya sa sarili, nanginginig. Oh God, that child, those eyes. Bossing, may kailangan po ba kayo? Tanong ng isang tambay, bitbit ang candy at ngiting mapang insulto. Ngunit hindi siya pinansin ni Thad, bagkos ay bumaling siya sa assistant na sumunod sa kanya.
Buy this entire village. Lahat ng lote, lahat ng bahay. I want names. And I want that landlady sued for harassment. Sir? Nagulat ang assistant. But why? Hindi sumagot si Thad. Nakapako ang mga mata sa basang bestida ni Marilyn. Sa batang nakayakap dito at sa mga matang hindi niya malilimutan. Ito ang babaeng iniwan niya 10 taon na ang nakalipas. At kung tamang pakiramdam niya, ito ang anak niya. Nagtinginan ng mga tao. Sino yun? Bulong ng isa. Mukhang mayaman ah. Bakit parang kilala niya yung babae? Teka, parang artista. Maglakad si Thad pabalik sa kanyang sasakyan. Hindi lumilingon. Ngunit sa loob niya, may kulog na nagwawala. Pagsisisi, gulat, at pagkagimbal. Pagkasakay ni Thad sa loob ng kanyang SUV, agad niyang isinara ang pinto at ipinikit ang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang unti-unting nilalamig ang buong katawan. Sa dami ng negosasyon, business deals at international trips na kanyang pinangasigaan, ngayon lang siya nawalan ng kontrol. Ngayon lang siya kinabahan ng ganito. Siya ba talaga yon? Tanong ng isip niya. Habang muling bumabalik sa alaala ang tagpong yon, ang batang babae, yakap-yakap ng babaeng may mata ng luha at balat na naputikan ng darak. Pero higit sa lahat, ang mga mata ng bata, parang siya. Boss, okay lang po ba kayo? Tanong ng kanyang driver habang pasimpleng sumulyap sa rearview mirror. Hindi agad sumagot si Thad. Nang makabawi ng kaunting composure, sumandal siya sa upuan. Pilit pinapakalma ang tibok ng puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tiningnan ng wallpaper. Isang larawan ng sarili niyang mata. Nakuha ng photographer. Para sa isang magazine feature. Muli niyang sinariwa ang mga mata ng batang nakita niya kanina. Walang duda. Parehong-pareho. Lucio? Tawag niya sa kanyang assistant na noon ay nakaupo sa kabilang upuan. Katahimikan ang bumalot sa sasakyan. Yes, sir? Alamin mo kung sino ang babae at bata na binuhusan ng darak kanina. Yung babae, mukhang 30 o 32. Payat, may mahabang buhok. May lunal sa ilalim ng mata. Halugugin mo ang buong barangay kung kailangan. Pero gawin mo tong tahimik lang. Ayoko may makaalam. Nagkatinginan ng driver at si Lucio, pero hindi nagtanong. Gusto ko rin malaman kung sinong may-ari ng boarding house na yon at kung sino ang landlady. Gusto kong malaman kung may kasaysayan sila sa babaeng yun. Gamitin mo lahat ng koneksyon mo. I need results. Now. Yes, Mr. Vasquez. On it. Agad tumipa ng cellphone si Lucio habang minamarkahan sa notes ang lahat ng detalye. Habang nagmamaneho na sila paalis, nakatingin lamang si Thad sa labas ng bintana. Dumaan sila sa mga eskinita at sa bawat kanto ay parang may multo ng nakaraan na dumadalaw sa kanya. Hindi niya lubos maisip. Paanong napunta roon si Marilyn? At bakit ito mukhang tuluyan ng gumuho? Bakit wala akong narinig kahit kailan? Ni balita, ni chismis. Bakit? Bulong niya sa sarili. Naramdaman niyang muli ang bigat sa dibdib. Hindi lang ito pagkagulat. Ito ay guilt. Sobrang guilt. Naaalala niya ang huling beses na nakita si Marilyn. Isang malupit na gabi, isang sigawan, isang matinding away, at isang kasinungalingang pinaniniwalaan niya na si Marilyn ay nagtaksil. Ang mga salita noon ni Ram, ang matalik niyang kaibigan. Pare, nakita ko sila. Si Marilyn, may ibang lalaki. Hindi mo ba napapansin? Umiiba na ang kilos niya. Ayaw mo mapahiya ka, diba? Iwanan mo na siya. At naniwala siya. Walang tanong-tanong. Dahil mas pinili niyang maging komportable kesa manindigan. Dahil doon, mas pinakinggan niya ang dikta ng pamilya kesa sa tibok ng puso niya. Ngayon, pagkatapos ng 10 taon, heto siya. Natitigilan sa kalsada. Binabagabag ng mga mata ng isang batang babae na maaaring bunga ng pag-ibig na winasak ng duda. Biglang tumunog ang cellphone ni Thad. Tumawag ang kanyang sekretary, si Angela. Sir,
Paalala lang po sa board meeting mamayang 3:00. Also, the Vasquez Foundation is asking if you'll attend the gala night tomorrow. Cancel everything. Malamig niyang sagot. Sir? Tanong ni Angela. Halatang nagulat. Cancel. Everything. For the week. Yes, sir. Pinutol niya ang tawag at muling napailing. Kung anak ko ngayon, ilang taon na akong absent sa buhay niya. Hindi niya mapigil ang sarili. Agad siyang nag-research sa cellphone ng mga keywords. Marilyn's boarding house, darak, public humiliation. Pero walang lumabas. Walang viral video. Walang post. Walang chismis. Tahimik. Para bang pilit na tinatago ng mundo ang eksenang iyon sa kanya. Muli niyang tinawagan si Lucio. May update ka na ba? Wala pa pong pangalan pero may lead na ako. May isang residente na nagsabing matagal na daw nakatira roon ang mag-ina. Naglalaho daw ng kakaninang babae. Mahiyain at hindi nakikihalubilo. Hindi niya binanggit ang pangalan? Mariing tanong ni Thad. Hindi po. Pero may nagsabing Mar something? Marisa? Marian? Hanapin mo. Tapusin mo ngayong gabi. Yes, sir. Pagkatapos ng tawag, napapikit si Thad. Nakalapat ang noo sa palad niya. Kung siya nga yun, at anak ko ang batang yun. May gumuhit na luha sa kanyang pisngi. Hindi siya umiyak madalas. Pero sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang dekadang pagkukulang. Hindi siya nanindigan. Hindi siya lumaban para sa kanila. At ngayon, hindi niya na alam kung may pagkakataon pa siyang bumawi. Bago pa naganap ang buhos ng darak, bago pa ang pagputok ng luha sa mga mata ni Thad, may isang panahong kaisaya. Kay gaan ang lahat. Panahon ng pag-ibig at pangarap. Sa loob ng isang makulimlim na silid ng University Library, nakasandal si Thad sa isang upuan. Hawak ang notebook, habang panay ang tingin kay Marilyn. Si Marilyn, simpleng dalagang palangiti. May ganda at talinong hindi maitatanggi. Abala sa pag-review ng notes para sa kanilang thesis defense. Kung ganyan ka ng ganyan ngumiti, hindi ako makaka-focus. Bulong ni Thad. Pinipigil ang ngiti. Di wag kang tumingin. Ikaw na nga tong walang ambag sa thesis, ikaw pa tong distracting. Natatawang sagot ni Marilyn habang siniko siya ng mahina. Excuse me, ako ang nag-edit ng PowerPoint. Sagot ni Thad. Kunwari nagtatampo. PowerPoint lang ha? Hindi pa nga marunong maglagay ng animation. Napatawa silang dalawa. Sa panahong yon, para silang mga nasa sariling mundo. Si Thad, anak ng kilalang negosyante. Si Marilyn, isang scholar mula sa probinsya. Magkaibang mundo, ngunit isang tibok ng puso. Alam mo, Marilyn, sabi pa ni Thad, habang hawak-hawak ang kamay nito. Pagkatapos ng graduation, gusto ko tang pakasalan. Thad, ngumiti si Marilyn, ngunit may bahid ng pangamba ang kanyang mga mata. Sigurado ka ba? Baka hindi ako tanggap ng pamilya mo. Hindi naman sila magpapasaya para sa puso ko. Ngunit hindi ganong kadali ang buhay sa labas ng universidad. Pagkaraan ng graduation, nagsimula ng humigpit ang hawak ng pamilya ni Thad sa kanyang mga desisyon. Pinilit siyang magtrabaho sa kumpanya ng pamilya. Isang korporasyong pinatatakbo ng mga tradisyon at kasunduan. Thad, kailangan mo ng pakasalan si Clarice. Anak siya ng Villarreal Group. Kung gusto mong maging VP ng kumpanya, gawin mo yan. Mariing utos ng kanyang ama. Pero may mahal na akong iba, si Marilyn. Isang scholar lang yan. Wala siyang kontribusyon sa business ng pamilya. Don't be so foolish. Ilang gabi ang lumipas na hindi makatulog si Thad. Ngunit ang huling pako sa puso niya ay ipinukpok ng mismong kaibigan niya, si Ram. Ang taong halos itinuturing niya ng kapatid. Pare, ani Ram habang iniaabot ang cellphone. Ayoko masaktan ka, pero kailangan mong malaman to. Sa screen may letrato.
Si Marilyn kasama ang isang lalaki sa harap ng isang karinderya, magkahawa kamay, tumatawa. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Thad. Agad na bumilis ang pintig ng puso. Nakita ko sila. Ilang beses na. Hindi ko na kaya. Ayokong pinagmumukha kang tanga. Baka ginagamit ka lang, pare. Hindi maniniwala si Marilyn sa ganyang bagay. Mahinang sagot ni Thad, pero ramdam na ramdam ang pagdududa. Alam mo bang sa likod ng library, may nagsabi sa akin na nakita rin sila magkaakbay. Naging madalas ang pag-absent niya, 'di ba? Tapos yung lalaki, sinasabing classmate niya sa PE. Pero sa section na yon, wala namang lalaki. Lalong nayanig ang tiwala ni Thad. Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Pero unti-unti na ang lumalason ang kanyang isip. Hindi na siya nagtanong kay Marilyn. Hindi na siya humingi ng paliwanag. Sa halip, nagbago siya. Umiwas. Tumigil sa pakikipagkita. Hanggang isang araw, tinawagan siya ni Marilyn. Umiiyak. Thad, ano bang nangyayari? Ano kasalanan ko? Bakit bigla kang nanlamig? Wala na tayong dapat pag-usapan. Malamig niyang sagot. Hindi ko matanggap ang ginawa mo. Ginawa ko? Ano? Alam ko nang tungkol sa lalaki mo. Ha? Anong lalaki? Thad, ano ba sinasabi mo? Pinutol niya ang tawag. At yan na ang muling beses narinig niya ang tinig ni Marilyn. Hindi alam ni Thad na ang lalaking kasama sa litrato ay ang pinsan ni Marilyn na bumisita lang sa lungsod. Hindi niya nalaman na ang hawak kamay ay gawa lang sa anggulo ng larawan. Hindi niya naisip na maaaring si Ram, ang taong pinagkakatiwalaan niya, ay may lihim na pagtingin kay Marilyn noon pa man. At sinamantala ang pagkakataong sirain sila. Pagkalipas ng ilang buwan, pinilit si Thad ng kanyang ama na ipakasal kay Clarice. Ngunit ilang linggo bago ang kasal, nagising siya sa isang araw at nalaman. Naglaho si Marilyn. Wala sa dating boarding house. Wala sa probinsya. Walang sumasagot sa mga tawag. At mula noon, isinara niya ang kanyang puso. Dahil sa tingin niya, siya ang iniwan. Siya ang sinaktan. Pero ngayon, 10 taon ang lumipas, biglang muling sumulpot ang mukha ng babaeng matagal niya nang itinapon sa alaala. Ngunit masigit pa roon, ang batang babaeng tila salamin ang kanyang kabataan. Kung mali ako noon, kung totoo ang pag-ibig namin, anong klaseng lalaki ako? Tanong ni Thad habang humawak sa dibdib. Pilit pinipigil ang luha. Hindi niya alam na ang isang desisyon na binitawan noon ay babalik sa kanya. Ngayon, kasama ang lahat ng bigat ng pagsisisi. Hindi na siya lumingon pa. Iyon ang tanging desisyon ginawa ni Marilyn matapos ang gabing tuluyang bumaliktad ang mundo niya. Ang gabing hindi na siya pinaniwalaan ni Thad. At ang pag-ibig na iningatan niya ay parang pinulit na pahina ng isang lumang aklat. Bitbit ang isang backpack at maliit na baonan, nilisan niya ang Maynila habang wala pang nakakabalita na siya'y buntis. Ayaw niya nang humarap sa mga mata ng taong pumanig sa kasinungalingan. Ayaw niya nang hintayin pang ipagtabuyan siya ng pamilya ni Thad gaya ng ginawa ng binata. Hindi ako magmamakaawa. Bulong niya habang nasa bus pa south. Paprobinsya, suot ang lumang hoodie na itinago niya noon sa dorm. Pagkarating niya sa isang maliit na bayan, walang nakapansin sa kanyang pagdating. Wala siyang kakilala roon. Wala rin siyang inaasahang tulong. Basta, ang alam niya, kailangang mabuhay para sa sanggol na unti-unting lumalaki sa kanyang sinapupunan. Naghanap siya ng matitirahan, pero puro mahal, puro masikip, at puro mapanghusga ang mga tao. Hanggang sa isang araw, habang sumisilong sa karinderyang sarado na, lumapit sa kanya ang isang babae. Matandang may itim na bigote at may hawak na tabo. Anong pangalan mo, Iha? Tanong nito na parang masungit pero may awa sa mga mata. Marilyn po, mahina niyang sagot. Ayaw mo bang tumira sa boarding house ko? May bakanteng kwarto, barya lang ang bayad, pero walang palugit sa upa. Sabay nguso na matanda. Mula noon, nanirahan na si Marilyn sa likod ng matandang landlady, si Aling Berta.
Doon sa lumang barong-barong na boarding house na may mabuhay na kisame. Doon siya nagbuntis. Tahimik, walang tanungan. Hindi siya pinapakaalaman basta't makabayad. Nanganak siya sa pinakamalapit na lying-in clinic. Walang dumalaw, walang luhang pumatak mula sa ibang tao kundi sa kanya. Pinangalanan niyang Aya ang kanyang anak. Mula sa salitang pag-asa. Isang simpleng pangalan na may kahulugang siya lang ang lubos na nakakaunawa. Habang lumalaki si Aya, naging tahimik ang kanilang pamumuhay. Hindi marangya, pero puno ng yakap. Kantang pampatulog at aral ng katatagan. Naglako si Marilyn ng kakanin sa mga eskinita. Minsan tumatanggap ng labada basta't hindi maputol ang pang-boarding at makakain si Aya. Pinili niyang hindi lumayo sa bayan. Hindi para makilala, kundi para magtago. Pinili niyang maging invisible. Kahit gusto niyang bumalik sa Maynila, naisip niya. Paano ko malaman ni Thad? Paano kung humarap siyang muli sa lalaking hindi siya pinagkatiwalaan? Hindi niya kaya. Ayaw niyang makita siyang kawawa. Kaya tiniis niya ang lahat. Ang pangungutya ng ibang boarders, ang laging single ni Aling Berta, ang pagkain ng tirang sardinas, ang pagsakay ng tricycle na pinagtatawanan si Aya na walang ama. Ngunit isang araw, kagigising lang nilang mag-ina habang yakap niya si Aya, isang pangyayari ang tuluyang yayanig sa katahimikan ng kanyang mundo. Marilyn! Sigaw ni Aling Berta. 2 buwan ka nang hindi nagbabayad. Umalis na kayo rito. Aling Berta, makikiusap po sana akong bigyan mo kami ng kaunting palugit. May labahan ako sa kabilang barangay sa susunod na linggo. Babayaran ko Wala akong pakialam! Sigaw nito. At sa harap ng maraming tao, inangat ni Aling Berta ang isang timba at ibinuhos sa kanila ang darak ng baboy. Basang-basa si Marilyn at si Aya. Amoy panis, namumula ang balat. Ang mga tao sa paligid ay nagtawanan. Buti nga, walang asawa, walang trabaho, puro reklamo. Sigaw ng isa. Ang kapal ng mukha, mag-ina ng kahihiyan. Dagdag pa ng isa pang boarder na hindi na nagawa ni Marilyn na sumigaw. Ang ginawa niya ay niyakap si Aya at tinakpan ng tenga ng bata habang umiiyak ito. Ma, masakit po. At sa gitna ng kahihiyan, sa mismong sandaling pakiramdam ni Marilyn ay wala na siyang dangal na natira. Isang SUV ang huminto. Itim, malinis, tinted. Bumaba ang pintuan at mula roon ay lumabas ang isang lalaki. Matangkad, desente ang ayos, at may presensyang hindi maaaring hindi mapansin. Si Thad. Sa una hindi siya pinansin ng mga tao. Akala nila ay nawawala lang o may tatanong. Pero nang tumigil ito sa eksaktong harapan ni Marilyn at tumitig sa bata, napatingin ang lahat. Hindi nakagalaw si Marilyn. Napako ang kanyang tingin sa lalaking pinakatakot niyang makita. Si Thad naman, habang nakatitig sa kanila ay tila kinapitan ng sariling multo. Tahimik, matigas ang muka. Ngunit ang mga mata halatang namamanhid sa gulat. Ang batang yakap ni Marilyn ay may parehong mata sa kanya. Isang linggo bago sila buhusan ng darak ni Aling Berta. Isang umagang payapa, bitbit ni Marilyn si Aya papunta sa pampublikong ospital ng bayan. Medyo mainit ang noo ng bata. At bagaman hindi malala, hindi niya na panaabot pa ng kung anumang komplikasyon. Ma, magpapa-injection ba ako? Takot na tanong ni Aya habang nakaupo sa tricycle. Nakayakap sa lumang teddy bear nito. Hindi anak, check up lang to. Para siguradong walang sakit. Ani Marilyn. Pinipilit ngumiti kahit kabado sa gastos. Sa waiting area ng outpatient department, siksikan ng mga tao. Bata, matanda. May ilang nakaupo sa sahig. Iniligay ni Marilyn ang pangalan ni Aya sa logbook, tsaka humanap ng pwesto sa isang sulok. Hindi niya alam na ang isang matandang babae sa kabilang upuan na tila walang pakialam sa paligid ay ang mismong taong may koneksyon sa nakaraan niya. Si Doña Esmeralda Vasquez, ang ina ni Thad. Naka-wheelchair si Doña Esmeralda, may kasamang nurse at driver.
Mukhang masama ang pakiramdam nito, ngunit halatang matigas ang kalooban. Suot nito ang makapal na sunglasses at perlas na hikaw, na tila ay hindi babagay sa simpleng ospital. Ang init. Bakit ba dito tayo dinala? Pangmasa. Irritableng sambit ng matanda. Hindi ko maintindihan bakit wala tayong appointment sa private. Ma'am, biglaan po kasi yung chest tightness ninyo. Mas malapit po rito. Sagot ng nurse. Pagbalik natin palata na yung driver. Tahimik lamang si Aya habang pinagmamasa ng matanda. Nang mapansin siya ni Doña Esmeralda, agad itong sumimangot. Bakit ganyan ang tingin ng batang to? Bulalas niya. Lumapit si Aya, dala ang pinutol na lobo mula sa labas. Ginawang parang bulaklak gamit ang tissue. Para po sa inyo, Lola, masiglang sabi ng bata. Para hindi kayo sad? Natigilan ng nurse, pati ang driver. Si Marilyn naman na noon ay paakyat na mula sa pharmacy ay napatigil sa kinatatayuan nang makita si Aya, kausap ang mayamang matanda. Si Doña Esmeralda na kilalang walang pasensya sa mga bata ay bahagyang natahimik. Tiningnan niya ang batang may nodal sa pisngi at napansin ang kakaibang tingkad sa mata nito. Anong pangalan mo, bata? Malamig pero hindi galit ang tanong niya. Aya po. Ako po yung palaging tumutulong kay mama magtinda ng kutsinta. Tendera ka pala. Usal na Esmeralda. Pero hindi sa nakamenos kundi parang aliw. Hindi po, assistant po ni mama. Sagot ni Aya na proud pa rin. Bahagyang natawang matanda, kahit pilit. Nakakatawa kang bata ka. Doon pa lang muling huminga si Marilyn. Lumapit siya at agad hinawakan si Aya. Pasensya na po kayo, ma'am. Minsan po kasi madaldal ang anak ko. Hindi. Mabuti ngang may ganyan na bata. Sa dami ng walang modo ngayon, itong anak mo, marunong pa rin ang respeto. Sambit ni Doña Esmeralda habang inabot ang tissue flower at inilagay sa bag. Hindi na nagsalita si Marilyn, pero may gumapang na kilabot sa kanyang likuran. Parang pamilyar ang boses. Parang narinig niya na ito noon. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang magtanong. Hindi rin alam ni Doña Esmeralda kung bakit parang pamilyar ang bata. Hindi niya maisip. Hindi niya mahugot sa alaala. Dumating ang nurse. Ma'am Esmeralda, kayo na po. Bago sila ipasok, sinulipan muli ni Doña ang bata. Salamat sa bulaklak. Aya, balang araw babayaran ko yan. Nang makaalis ang grupo, kinabahan si Marilyn. Hindi dahil sa matanda, kundi dahil sa apelyido na nadinig niya sa receptionist kanina. Vasquez. Hindi siya sigurado, pero hindi niya makakalimutan ang apelyidong yon. Apelyido ng lalaking minsang nangako noong buong buhay sa kanya. Pagka-uwi nila, hindi na nabanggit ni Ayang tungkol kay Lola na masungit pero mabait din. Pero sa puso ni Marilyn, isang tanong ang bumabagabag. Bakit tila ikot lang ng tadhana ang lahat? Bakit kahit gaanong kalayo ang tinakbuhan ko, may peraso pa rin ang nakaraan, ang sumusulpot? Sa di niya malaman, araw-araw ay magpapagamot sa parehong ospital si Doña Esmeralda. At sa mga susunod na linggo, muling magtatagpo ang landas nila. Ngunit hindi pa nila alam kung gaanong kalalim ang ugnayan ng batang si Aya sa puso ng matandang dati, walang alam kundi ang kapangyarihan at yaman. At kung paanong sa kabila ng edad at pride, ang isang inosenteng ngiti ng bata ang sisira sa pader ng galit at kahapon. Sa loob ng executive office ng Vasquez Holdings, tahimik na nakatayo si Thad habang nakatanaw sa ulan. Sa isip niya ay paulit-ulit ang imahe ng batang si Aya. Ang mga mata nito, ang ngiti, ang pagiging kawangis niya. Sa bawat pintig ng kanyang puso may bumabagabag na tanong. Paano kung anak ko nga siya? Kumatok si Donato, ang kanilang matagal ng driver at personal aide ng pamilya. Matanda na, pero may dignidad pa rin sa kilos. Sa kabila ng mahabang panahon nilang magkasama, ngayong gabi ay kakaiba ang ekspresyon nito. Tila may dinadalang mabigat. Sir Thad, pwede ba tayong makausap?
Nang masinsinan, ani Donato. Tumango si Thad at naupo. Ano yon, Tay Donato? Naupo ang matanda. Nanginginig ang mga daliri habang hawak ang kanyang sombrero. Ilang sandali muna siyang natahimik bago nagsalita. Matagal ko na pong gustong sabihin to. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Dahil sa nakita ko sa looban, yung babae, yung batang binuhusan ng darak, sir. Yun po si Marilyn. Napalunok si Thad. Sigurado ka ba? Opo, at mas sigurado pa po ako sa isa pang bagay. Tumigil si Donato. Isa po ako sa mga taong nagsinungaling sa inyo noon. Nanlaki ang mga mata ni Thad. Anong ibig mong sabihin? Sir, ako po ay kasabot ni Ram. Pinilit niya ako manahimik. Noong panahong yon, may malaking utang na loob ang pamilya ko sa kanyang ama. Kaya nung ipinakita niya sa akin ang peking litrato ni Marilyn at yung pinsan niya, pinaniwala niya tayong dalawa. Pinalabas niyang may ibang lalaki si Marilyn. Tumayo si Thad at nanginginig. Tay Donato, ikaw? Alam mong kasinungalingan yon? Hindi agad nakasagot ang matanda. Tumingin lang ito sa sahig, puno ng hiya. Hindi ko po akalaing mauuwi sa ganito. Akala ko lilipas din. Akala ko hindi totoo ang nararamdaman ninyo pero nung nakita ko ang bata at ang itsura ni Marilyn, para po akong sinaksak sa puso. Tahimik si Thad, ngunit kita sa mga mata ang sakit, galit at matinding pagsisisi. Alam mo bang iniwan ko siya nang hindi man lang binigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang sarili niya? Alam mo bang yung bata? Malamang anak ko yun. Patawad, sir. Pabulong na sagot ni Donato. Luha pa rin ang pumapatak. Matanda na ako at wala na ako magawa para itama ang lahat. Pero sana kahit papaano malaman niyang totoo habang may panahon pa. Si Ram, singal ni Thad. Nasaan siya ngayon? Hindi ko na po alam. Matagal na nawala ng koneksyon. Pero kung gusto niyo pong hanapin, kaya kong... Hindi yan ang mahalaga ngayon. Balong ni Thad. Ang mahalaga si Marilyn at ang bata. Tumalikod siya at humawak sa ulo at napaupo. 10 taon. 10 taon ako nagalit sa maling tao. 10 taon ko silang iniwan. Dahil naniwala ako sa kasinungalingan. Tahimik si Donato. Pinipilit pigilan ng hikbi. Mahal ko siya, Tay Donato. At kung anak ko ngayon, may karapatan akong bumawi. Pero paano ako sisimulan? Naglakad si Thad palapit sa kanyang desk. Kinuha ang cellphone, tumawag sa kanyang assistant. Lucio, i-cancel mo lahat ng meetings ko this week. I don't care what they are. May kailangan akong ayusin. Tumigil siya sandali, tsaka tumingin kay Donato. Salamat sa katotohanan. Masakit pero mas pipiliin ko to kaysa mabuhay pa ulit sa kasinungalingan. Tumango si Donato. Marahang pinahid ang luha. Ayusin niyo po, sir. Baka hindi pa huli ang lahat. Maaga pa lang nasa conference room na si Thad, ngunit hindi para sa board meeting. Wala ni isa sa kanyang usual team ang naroon. Sa halip ay naroon si Lucio, ang assistant niya, at ang isang grupo ng legal advisors at property assessors na tila kinakabahan sa kakaibang utos na natanggap nila. Gusto ko pong klaruhin, Sir Thad, ani Attorney Clarice habang pinapahid ang salamin. Gusto niyo pong bilhin ang buong compound sa Barangay Rosario? Kasama ang boarding house, ang tindahan sa tabi, pati yung palengke sa kanto? Lahat. Kahit illegal settler yan. Kahit hindi titled, i-clear ninyo. Kausapin ninyo ang barangay. City Engineer, DNR, kahit Department of Housing. Kung kailangan i-donate ang lupa para sa relocation ng ibang nakatira. Pero yung boarding house, I want it demolished. Immediately. Pero po sir, may mga pamilya hong nakatira doon. Pwede po mag-issue sa media. Hindi ko pa kikialaman kung saan nyo ililipat ang iba. Basta't yung mga nananakit sa kanya,
Yung landlady. Yung bumuhos ng darak. Yung tumawa sa pagdurusan ng mag-ina ko. Gusto ko mawala sa laruan. Tahimik ang lahat. Hindi si Thad ang tipo ng boss na nagwawala. Pero ang lamig ng kanyang boses at ang tindig niyang parang hindi papayag ng hindi ay mas nakakakilabot kaysa sa sigawan. Lumapit si Lucio. May hawak na tablet. Sir, nakakuha na po kami ng impormasyon tungkol sa lupa. Nakapangalan ito sa isang lokal na landowner pero nag-lease kay Berta Suarez, aka Aling Berta, yung landlady. Ang kontrata ay renewable every 5 years. Due for renewal in 2 months. Perfect, sagot ni Thad. Huwag na siyang i-renew. Ipadala ang legal team. Tapusin ang kontrata. Gawan niyo ng paraan. Gamitin ang buong legal arsenal. Huwag niyo lang sabihin ako may pakana. Lihim ang galaw. Yes, sir. Nagpaikot si Thad sa silid. Saglit na napatingin sa mga papel sa mesa bago nagsalita ang muli. Gusto kong ipaayos ang bahay ni na Marilyn. Bigyan sila ng desenteng matitirhan. Yung ligtas, malinis, maaliwalas. Hindi nila dapat maranasan muli ang kahihiyang yon. Tumango si Lucio. Ano hong ipapangalan po sa bagong bahay, sir? Natigilan si Thad. Saglit siyang tumingin sa bintana. Kay Aya. Copy po, sir. Habang ang mga plano ay unti-unting gumugulong sa mga kamay ng mga abogado tauhan ni Thad, sa kabilang panig ng Maynila, isang lalaking hindi mapakali sa loob ng isang high-end condo, si Ram. Nagsindi ito ng sigarilyo habang binabasa ang text na natanggap niya mula sa isang kakilala sa looban. Pare, may usap-usapan. Bibilhin daw ang lupa natin. Tatanggalin si Berta. Yung matandang babae raw sa kanto. Binigyan na ng relocation papers. May mayamang buyer daw. Hindi nagpakilala. Hindi pwede to. Bulong ni Ram habang takot ang gumapang sa katawan niya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit parang biglang may humahabol sa kanya. Pero sa kaibuturan ng puso niya may kutob na siya kung sino. Si Thad. Alam na kaya niya? Tanong ni Ram sa sarili. Hawak-hawak ang lumang phone kung saan naroon pa ang lumang peking litrato ni Marilyn at ang lalaki na noon ay ginamit niyang ebidensya ng pagtataksil. Napaupo siya sa sofa. Pinahid ang pawis na lieg. Wala siyang permanenteng trabaho at natapos siyang sipain sa dating kumpanya ni Thad dahil sa corporate sabotage na nadiskubre ilang taon ang nakalipas. Pa-extra-extra lang siya sa mga project-based ventures at kung malalaman ni Thad ang lahat, pwede akong kasuhan. Pwede ako mademanda. At kung totoo ang anak ni Thad yung bata. Kinabukasan nagmadaling bumiyahe si Ram papuntang Rosario. Ngunit laking gulat niya nang makitang may mga truck na ng construction sa labas ng compound. May mga opisyal na may dalang papel. May mga barangay tanod. May mga truck ng demolition. Hoy! Ano nangyayari dito? Tanong ni Ram sa isang opisyal. Demolition order, sir. Pinull out ng rights ni Aling Berta. May bagong project daw dito. Pero confidential pa raw ang buyer. Bakit? Anong karapatan niyo? Sir, nasa utos. Pakibasa na lang. Lalong nagpanik si Ram. Mabilis siyang tumawag sa dati niyang kakilala sa City Hall. Pero walang sumasagot. Pakiramdam niya ay unti-unting sinasakal siya ng sarili niyang kasalanan. Sa kabilang dako, si Thad ay muling bumisita sa isang pribadong conductor. Sa blueprint na nasa kanyang harapan ay ang disenyo ng isang maliit ngunit eleganteng bahay na may playroom, reading book at garden space para sa isang bata. Habang pinagmamasdan niya ito ay naalala niya si Aya, ang ngiti nito, ang mga mata. Para sa inyo to, Marilyn. Aya, magsisimula akong bumawi sa ganitong paraan. Pero sa puso ni Thad, alam niyang hindi sapat ang pera, bahay o proyekto. Dahil ang tunay na kailangan ng anak niya ay tatay na nandyan. At ang tunay na kailangan ni Marilyn ay hustisya, hindi lang tulong.
At iyon ang susunod niyang hakbang. Mainit ang sikat ng araw sa palengke ng Rosario. Maaga pa lang ay puno na ang mga naglalako at mamimili. Sa gitna ng mga sigaw ng sariwang isda at 3 peraso 20 lang ay ang tunog ng mga hakbang ni Marilyn. Bitbit ang basket ng kakanin at hawak-hawak ang maliit na kamay ni Aya. Ma, ako po ang mag-aabot ha? Masiglang sabi ng bata habang naglalakad. Sige Aya, pero huwag mong kakalimutan ng sukle. Paalala naman ni Marilyn. Nakangiti sila habang lumalapit sa mga suking tindera. Ilang taon na rin nilang ginagawa ito, kaya kabisado na ng bata ang routine. Ngunit ngayong araw, may ibang presensya sa paligid. Isang parasang mata na matagal nang hindi tumitingin kay Marilyn ang tahimik na sumusunod sa bawat galaw nila. Si Thad, suot ang simpleng polo, dark jeans, at shades. Nakatayo siya sa gilid ng fruit stand. Wala siyang kasamang bodyguard. Wala ring pahiwatig ng yaman. Isang lalaki lang na sabik. Kinabahan at hindi makapaniwalang nasa harapan niya ang babaeng iniwan niya at ang batang maaaring bunga ng kanilang nakaraan. Nang tumigil si Marilyn sa isang stall para mag-abot ng biko, sa kanya napansin na may nakatitig. Sa una, hindi niya agad nakalala. Pero nang magtagpo ang kanilang paningin, parang huminto ang oras. Tumigil sa pag-abot si Marilyn. Napalunok. Ang basket ay halos mabitawan. Thad, mahina niyang sambit. Hindi sigurado kung panaginip o bangungot ang kaharap. Si Thad halos hindi rin makapagsalita. Unti-unti siyang lumapit, tinanggal ang sunglasses, at doon, kitang-kita sa mga mata niya ang pagkaparalisa. Marilyn? Napatigil ang mga naglalakad sa paligid. Tila naramdaman ng tensyon. Si Aya, walang kaalam-alam, ay masayang nag-abot ng kakanin sa tendera. Ma, binayaran po ako ng sobra, sigaw ni Aya. Ngunit hindi na siya narinig ng ina. Bakit mo kami sinusundan? Tanong ni Marilyn. Nanginginig ang boses. Hindi agad nakasagot si Thad. Tila nilamon ng konsensya ang kanyang dila. Hindi ko kayo sinusundan. Sagot niya ng halos pabulong. Hindi ko kayo hinana para guluhin kayo. Gusto ko lang makita kayo. Makita siya. Tumitig si Marilyn, puno ng galit at lungkot. Patapos mo akong paniwalaan sa kasinungalingan noon, ngayon bigla ka nalang susulpot. Hindi ko may boss si Thad. Tumingin siya kay Aya, na sa sandaling iyon ay ngumiti sa kanya. Hi po, kuya. Bati ng bata sabay kaway. Nag-init ang mata ni Thad, parang tinusok ng saksak ang puso niya. Kuya lang ang tawag sa sarili niyang anak sa kanya. Lumingon si Marilyn at agad hinila si Aya palayo. Halika na anak, huwag kang kumausap sa estanghero. Wait! Awat ni Thad. Ngunit hindi siya sigurado kung karapatan pa ba niyang pigilan sila. Marilyn, sagutin mo lang ako. Huminto si Marilyn at nakatalikod. Hawak ang kamay ni Aya. Sa akin bang batang yan? Tahimik. Tila pati mga manininda sa paligid ay napatingin. Tila lahat ng ingay ng palengke ay napalitan ng isang mahabang buntong hininga. Marilyn, kailangan ko lang ng totoo. Dagdag ni Thad. Hindi ako magagalit. Hindi na ako magtatanong kung bakit hindi mo sinabi. Gusto ko lang malaman kung siya. Kung ako ang ama niya. Nilingon siya ni Marilyn. Ang luha ay pilit niyang pinipigil. Bakit ngayon lang? Tanong niya na puno ng pait. Bakit? Pinaglaban mo ba ako noon, Thad? Nagsabihin na Ram na may iba ako. Tinanong mo ba ako kung totoo? Hindi agad sumagot si Thad. Yumuko siya, kinuyom ang kamao. Tumalikod ka lang. Walang paliwanag. Walang laban. Dagdag pa ni Marilyn. At ngayon, after 10 years, gusto mong bumawi sa isang tanong? Ako lang naman ang may kasalanan. Bulong ni Thad.
Pero gusto ko lang malaman kung hindi niya itinuloy. Hindi niya kinaya ang mga salitang kailangang tapusin. Si Marilyn, hawak pa rin si Aya, ay muling tumalikod. Kung gusto mong malaman kung ikaw ang kanyang ama, saglit siyang tumingin mula kay Thad. Hanapin mo ang sagot. Pero hindi mo makukuha yan sa isang tanong. Hindi sa isang saliyap. At hindi ngayon. At sa bawat hakbang palayo ni Marilyn, mas lalong dumudurog ang puso ni Thad. Para siyang binuhay sa isang panaginip na may halong bangungot. Na kahit harap-harapan mo nang makita ang mahal mo, hindi mo pa rin basta-bastang maaabot. Nanatili siya nakatayo sa gitna ng palengke habang pinapanood ang dalawang taong pinakamahalaga sa kanya na unti-unting naglaho sa mata ng kanyang pagsisisi. Isang linggo ang lumipas mula nang magkita muli sina Thad at Marilyn sa palengke. Mula noon, tila lalong naging mabigat ang mundo para sa bawat isa sa kanila. Si Marilyn ay muling isinara ang sarili, habang si Thad naging tahimik. Mas madalas nagkukulong sa opisina. Tila may hinahabol na panahong hindi na maibabalik. Nasa maliit na silid si Marilyn. Yakap si Aya habang natutulog ito sa kanyang kanduman. Tulala siya. Hawak ang papel na ibinigay sa kanya ni Lucio, ang assistant ni Thad, na may kasamang liham at contact details ng isang kilalang DNA testing center. Ma'am Marilyn, sulat ni Thad sa liham. Hindi ko kayo pipilitin. Pero kung totoo man na siya ang anak ko, gusto ko siyang matulungan. Kahit hindi niyo ako patawarin, gusto ko maging bahagi man lang ng pag-aaruga sa kanya. Sana mapayag kayo sa DNA test. Akong sasagot sa lahat ng gastos. Thad. Napatitig si Marilyn sa maamong mukha ni Aya. Paano kung sakaling totoo ang anak siya ni Thad? At kung hindi man niya patawarin ng lalaki, may karapatan pa rin si Aya na makilala ang kanyang ama. Sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, binalanse ni Marilyn ang hindi lang sariling damdamin, kundi ang kapakanan ng anak niya. Kinabukasan, sinamahan sila ni Lucio sa private DNA facility. Walang drama, walang pressure. Tanging katahimikan at tensyon ang laman ng bawat sulok ng klinik. Ma'am, madali lang po ito, sa live swab lang. Hindi po masasaktan ng bata. Mahinahong sabi ng medical technician. Tahimik lang si Marilyn habang pinapanood si Aya na masayang sumusunod sa instructions ng doktor. Parang naglalaro lang ito. Walang kamalay-malay sa bigat ng ginagawa nilang hakbang. Nang matapos ang sample collection, sinamahan sila ni Lucio pa uwi. Walang gaanong usapan, walang tanong. Makukuha ang resulta within 5 working days? Anunsyo ni Lucio bago umalis. Sa panig naman ni Thad, 5 araw ang tila 5 taon. Wala siyang ganang pumasok sa mga board meeting. Hindi siya makakain ng maayos. Palaging naiisip ang dalawang mata ni Aya, ang kanyang ngiti at ang tanong na paulit-ulit sa kanyang isipan. Anak ko ba talaga siya? Dumating ang araw ng resulta. Si Thad mismo ang tumanggap ng brown envelope mula sa courier. Agad niyang isinara ang pinto ng opisina, nilock ang lahat ng access at naupo sa kanyang mesa. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ng sobre. Unang pahina, patient ID, pangalan ni Aya, pangalan niya. Ikalawang pahina, percentage match, 99.9%. Napahawak si Thad sa kanyang bibig. Parang biglang hindi siya makahinga. Anak ko siya. Tahimik niyang binasa ulit ang buong dokumento. Ngunit kahit pa ilang beses niya itong ulitin, iisa lang ang laman. Si Aya ay anak niya. Hindi niya namalayan unti-unti nang bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Tahimik, malalim. Hindi yaong iyak ng panghihinayang lang, kundi iyak ng lalaking mulat na sa katotohanang na wala sa kanyang 10 taon na dapat sana'y kasama niya ang anak niya. Pinunasan niya ang luha sa mata, tumayo. Lumapit siya sa cabinet kung saan naroon ang lumang retrato nila ni Marilyn noong kolehiyo. Inilagay niya ito sa ibabaw ng mesa, katabi ng DNA result. Sa loob ng ilang minuto, tinitigan lang niya ang dalawang larawan.
ang nakaraan nilang magkasama at ang ebidensyang bunga ng pagmamahal na iyon. Patawad anak. Patawad Marilyn. Sa kabilang banda si Marilyn ay hindi na rin mapakali. Hindi pa siya tinatawagan ni Thad, pero may kutob na siya sa resulta. Habang naglalabas siya sa likod ng boarding house, lumapit si Aya. Ma, may tatay po ba talaga ako? Tanong nito bigla. Natigilan si Marilyn. Nabitawan niya ang sabon at napaupo sa bangko. Bakit mo naman naitanong yan, anak? Kasi po yung mga kalaro ko sinasabi lahat daw ng tao may tatay. San daw po ang tatay ko? Muling napatingin si Marilyn sa anak at sa unang pagkakataon, wala siyang naisagot agad. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tumunog ang cellphone niya. Isang unknown number. Hello? Tanong niya nakabado. Marilyn? Boses ni Thad na paos, mababa, puno ng damdamin. Lumabas ng resulta. Tahimik siya. Ako nga ang ama ni Aya. Hindi agad nakasagot si Marilyn. Sa wakas, ang matagal niya nang tinago sa kanyang puso ay napatunayan na. Alam ko, hindi sapat ang resulta para mabawi ang lahat. Dugtong ni Thad. Pero hayaan mong simulan ko sa katotohanan. Anak ko si Aya at mahalaga siya sa akin. Tahimik at wala pa rin sagot mula kay Marilyn. Kung papayag ka, gusto ko makabawi. Kahit unti-unti. Kahit hindi mo ako mapatawad agad. Pero gusto ko magsimula. Marahang tumulo ang luha ni Marilyn. Hindi niya alam kung galit pa rin siya o kung naaabot na ng puso niya ang kapatawarang matagal niyang tinago. Ngunit ang isang bagay ay malinaw na sa kanya. Ang anak niya ay may karapatang makilala ang kanyang ama. Ma, parang ang bilis ko pong mapagod ngayon kahit hindi naman po ako naglalaro. Reklamo ni Aya habang naglalakad sila pauwi mula sa palengke. Napatingin si Marilyn sa anak. Maputla ito kaysa karaniwan at may bahagyang pasa sa braso na hindi niya maalalang nakuha ng bata sa anumang sakuna. Napapagod ka lang siguro anak. Magpahinga ka mamaya ha? Pero hindi mapanatag si Marilyn. Sa mga nakaraang linggo, napapansin niya na ang unti-unting pagbabago sa kalusugan ni Aya. Mas madalas sa pagkahilo, pamumutla at pagkapagod kahit simpleng lakad lang. Akala niya noong una ay bunga lang ito ng init ng panahon o kakulangan sa pagkain. Pero ngayon, hindi na siya kampante. Kinabukasan, minabuti niyang dalhin si Aya sa isang malapit na government clinic. Ngunit pagkatapos ng check-up, sinabi ng doktor, mas mainam po siguro kung ipapalaboratory test niya si Aya. May ilang findings kami na hindi pangkaraniwan. I-refer ko po kayo sa isang espesyalista sa lungsod. Agad na kinabahan si Marilyn. Hindi lang dahil sa narinig, kundi dahil sa gastos. Ngunit sa puntong iyon, wala siyang ibang inisip, kundi ang kaligtasan ng anak. Kinabukasan, sa tulong ni Lucio na siyang lihim na pinakiusapan ni Thad na bantayan ang kalagayan nila, dinala si Marilyn at Aya sa isang private hospital sa Maynila. Hindi na nagtanong si Marilyn kung sino nagbayad ng unang tests. Alam niyang si Thad iyon. Ayaw niya sanang tumanggap ng tulong, pero ngayon, nasa kaligtasan na ng anak niya ang laban. Habang nasa waiting area, hindi mapakali si Marilyn. Hawak niya ang kamay ni Aya habang pinipilit na huwag ipahalata ang kaba. Mama, masaya po ko. Ang ganda po ng ospital. Bulong ni Aya na nakangiti pa rin. Sa kabila ng iniindang panghihina, nananatiling masigla ang bata. Isang bagay na lalong nagpapabigat sa loob ni Marilyn. Ilang oras ang lumipas, tinawag sila ng hematologist. Pagkaupo nila sa consultation room, tahimik ang doktor habang binubuklat ang resulta ng mga pagsusuri. Matapos ang ilang sandali, tumingin ito kay Marilyn. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video.
Maraming salamat. Shoutout nga pala kina Marieta Franco, Dolores Olino, at Rosemary Lanuza. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Mrs. Sorry. Miss Marilyn, pagwawasto ng doktor. Batay po sa mga resulta ng tests, may napansin kaming abnormalidad sa blood cell formation ni Aya. Hindi agad naintindihan ni Marilyn ang ibig sabihin ng doktor. Anong ibig niyo sabihin, Doc? Ang anak po ninyo ay may posibleng rare form of hereditary blood disorder. Hindi pa po final ang diagnosis hanggat hindi pa natatapos ang confirmatory tests. Pero nagpapakita na siya ng classic signs. Labis na pamumutla, fatigue, low platelet count at spontaneous bruising. Nalaglag ang mundo ni Marilyn. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Gaano po ito kabigat? Hindi po namin masasabi hanggat wala ang genetic test. Pero kung mapatunayan, kakailanganin niya ng long-term monitoring, nutritional therapy at posibleng transfusions. Maaring hindi pa delikado sa ngayon pero kung hindi maaagapan, pwedeng lumala. Tahimik si Marilyn. Pinilit niyang huwag tumulo ang luha habang tinitingnan si Aya na masayang sumisilip sa mga laruan sa sulok ng klinik. Magkano pong kailangan para sa lahat ng tests? Mahinang tanong ni Marilyn. Tumitig ang doktor. Kung sa ospital na ito gagawin lahat, aabot po ng mahigit 100,000 ang initial cost at hindi pa po kasama ang treatment kung sakaling kakailanganin. Hindi na pinigilan ni Marilyn ang luha niya. Inabot niya ang kamay ng anak at mahigpit na hinawakan. May iba po bang mas murang paraan, Doc? Tanong niya na halos paos na. May mga charity programs po kaming pwedeng i-refer pero matagal ang proseso. Kung may kakilala po kayong pwedeng tumulong. Wala. Putol ni Marilyn. Ako lang. Kami lang. Tahimik ang doktor. Ibinigay na nito ang referral form at instructions para sa susunod na hakbang. Pag-uwi nila, tahimik ang biyahe. Si Aya, kahit nangihina, ay pilit pa rin nagsasalita ng masaya. Ma, pwede po ba ako mag-drawing mamaya? Oo, anak. Mamaya. Pero sa loob ni Marilyn, tila pinagsakluban siya ng langit at lupa. Wala siyang ipon. Wala siyang pamilya. At ngayon, ang pinakamamahal niyang anak ay may sakit na hindi niya kayang gamutin. Kinagabihan habang tulog na si Aya, humarap siya sa lumang altar sa sulok ng kanilang kwarto. Nakaluhod, umiiyak, halos hindi makapagsalita. Diyos ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kayo na lang po ang tumulong sa amin. Sa di kalayuan, si Thad naman ay tulala sa loob ng kanyang opisina. Hawak ang envelope na may update mula kay Lucio. Preliminary diagnosis indicates rare blood disorder. Wala nang pag-aalinlangan si Thad. Tumayo siya, kinuha ang phone at nag-message kay Marilyn. Ayokong patagalin pa. Ako nang bahala sa lahat ng gastos. Hindi to awa. Anak ko siya. Pagkabasa ni Marilyn sa mensahe, matagal siyang hindi nakasagot. Pero sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang pandidiri sa tulong, kundi isang anyo ng pag-amin sa laban nila ngayon, hindi niya ito kayang haraping mag-isa. Tumunog ang cellphone ni Marilyn habang siya nagkukusot ng lumang kumot sa batya. Ilang araw na siyang hindi nagpaparamdam kay Thad matapos ang resulta ng test at ang findings sa ospital. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang message. From Thad. Ako nang bahala sa lahat ng gastusin. Hindi to awa. Anak ko siya. Napaupo si Marilyn sa gilid ng batya. Nararamdaman niyang muling bumigat ang dibdib niya. Hindi dahil sa pagkapahiya, kundi dahil sa pagkalito. Ilang taon niyang pinalakas ang loob niya na huwag umasa sa sinuman. Ngunit ngayong ang panganib ay nasa kalusugan ng anak niya,
Kailangan ba niyang lumambot? Kinagabihan hindi siya makatulog. Nakatingin lang siya sa kisame ng barong-barong dalang inuupahan. Sa tabi niya, mahimbing ang tulog ni Aya. May munting ngiti sa labi. Kinabukasan habang naglalaba pa rin siya sa gilid ng kanal, may humintong SUV sa tapat ng boarding house. Naglabasan ng mga osisero. Uy, si Poging mayaman ulit ata yun ah. Ano bang meron dyan kina Marilyn? Bumaba si Tad. Nakasimpleng polo at pantalon. Pero halatang mula sa ibang mundo. Tumitig siya kay Marilyn. Tahimik, walang drama, walang sermon, dalangin lang sa mata. Pwede ba kitang makausap? Mahinang sabi niya. Ano pa bang gusto mong sabihin, Thad? Sagot ni Marilyn. Pinipilit panatilihin ang kanyang dignidad. Nakahabag-habag kami na dapat niyo kaming iligtas. Hindi siya agad sumagot. Umupo siya sa lumang bangko sa ilalim ng punong mangga, harap kay Marilyn. Hindi ko sinabing ililigtas ko kayo. Ang sinabi ko lang, ayoko nang may mangyaring masama sa anak natin habang buhay pa ako. Tumigil sa pagkusot si Marilyn. Wala akong hinihinging kapalit. Wala akong layuning guluhin kayo. Pero Marilyn, kung mapahamak si Aya at may magagawa akong paraan para maiwasan yun, at hindi ko ginawa, paano ako mabubuhay niyan? Pero ano naman ba ang solusyon mo? Matalas sa tanong ni Marilyn. Lahat ba ng bagay sa mundo mo ay kayang ayusin ang yaman mo? Hindi na sumagot si Thad. Sa halip, inilabas niya ang brown envelope na may breakdown ng treatment plan ni Aya mula sa doktor. Detalyado, maayos at may stamp ng priority scheduling. Hindi to pera, Marilyn. Plano ito para sa anak natin. Nakapila na siya para sa next round of tests. Nakausap ko ng foundation ng ospital. Lahat ng kailangan naka-ready. Tiningnan ni Marilyn ang papel pero hindi niya ito nakuha. Hindi namin kailangan ng awa mo. Mariin niyang sambit. Ngunit bago pa man makasagot si Thad, biglang lumabas si Aya mula sa loob ng bahay. Hawak ang isang ginupit na karton na ginawang laruang microphone. Ma! Si Kuya! Masayang sigaw ng bata. Napatingin si Thad. Ngumiti siya bahagya, pero may lungkot sa mata. Hi, Aya. Tumakbo si Aya palapit at biglang hinawakan ng kamay ni Thad. Walang bahid ng alinlangan. Para bang natural lang. Ano po ang dala niyo? Tanong ni Aya habang nakatingin sa envelope. Para sa'yo. Para gumaling ka kaagad. Talaga po? Sabay haplos ni Aya sa kamay ni Thad. Thank you po, Kuya. Nanigas si Thad. Napakagat labi. At si Marilyn napatigil. Hindi dahil sa salita ng bata, kundi sa simpleng paghawak. Isang inosenteng kilos na parang sinasabi, kilala kita, komportable ako sa'yo, at may connection tayo. Hindi niya ito tinuruan na kilalanin si Thad. Hindi niya ito pinilit na lumapit, pero kusa. Kusang dumapo ang maliit na kamay ng anak sa taong iniwasan niyang tignan ng maraming taon. Sa harap ng tanawing iyon, natigilan si Marilyn. Hindi siya umiiyak, pero dama ang pangangalog ng loob niya. Pwede po ba tayo ulit maglaro ng doktor-doktoran, Kuya? Tanong ni Aya. Saglit na tumawa si Thad, pero pigil. Pwede, Aya. Pero mas mabuti sigurong totoo muna ang gamutan natin, ha? Napatingin si Marilyn sa kanila. Muling bumulong sa isip niya ang boses ng ina niya noon. Hindi lahat ng lakas ay sa pagtanggi. Minsan ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap. Huminga siya ng malalim. Thad, ani Marilyn ng mahina. Ayoko ng alok na parang utang na loob. Pero kung ito ay para sa anak natin, tatanggapin ko. Sa kondisyon na walang kapalit. Walang kasunduan. Walang pilitan. Tumango si Thad. Walang kapalit. Gusto ko lang makasama siya. Hindi bilang may-ari, kundi bilang ama. Tahimik ang paligid. Ang mga tao ay nagsipag-alisan. Tila nauunawaan na ang tagpong saksi sila.
At habang naglalaro si Aya sa tabi, si Marilyn at si Thad ay muling humarap sa isa't isa. Hindi bilang dalawang dating magkasintahan, kundi bilang magulang na nagtatangkang buuin ng sirang tulay para sa anak na inosente sa lahat ng kasinungalingan ng kahapon. Maaga pa lang ay naroon na si Thad sa may tapat ng boarding house ng mag-ina. Nakaitim siyang polo shirt at maong. Bitbit ang dalawang paper bag, ang isa ay may mainit na pandesal at champorado. Ang isa naman may mga coloring books at Crayola. Wala siyang bodyguard. Wala ring bitbit na yaya o sekretarya. Isa lang siyang lalaking gustong bumawi sa anak niya. At unti-unting muling lumapit sa babaeng iniwan niya. Binuksan ni Marilyn ang pintuan. Medyo naalimpungatan pa nga. Pagkakita niya kay Thad, hindi niya napigilang mapailing. "Bakit ang aga mo?" tanong niya. Hindi masungit, pero hindi rin masaya. "Gusto ko sanang ihatid si Aya sa school," sagot ni Thad. Maingat ang tono. "At bitbit ko na rin ang almusal." "May niluto na akong lugaw," sagot pa ni Marilyn. Pero hindi na siya nakatanggi nang marinig ang excited na boses ng bata mula sa loob. "Ma, andito na si Kuya Thad. May dala siyang champorado." Agad lumabas si Aya at yumakap sa binti ni Thad. "Good morning po." Ngumiti si Thad. "Good morning din, Doktora Aya." At doon nagsimulang unti-unting pagbubukas ng pintuan ng dati nang sarado. Sa mga sumunod na araw naging regular ang pagdalaw ni Thad. Minsan ay sinusundo niya si Aya sa school. Minsan ay nagdadala ng prutas o laruan. Pero hindi siya kailanman naghihimasok sa desisyon ni Marilyn. Lagi siyang magalang at tila inuuna ang tiwala kesa sa pagmamadali. Nagulat si Marilyn nang minsang dumating si Thad sa palengke habang nagtitinda siya ng kakanin. "Bakit ka andito?" tanong niya habang inaayos ang mga biko. Gusto ko sanang bumili. Legit buyer na ako ngayon, ha?" sagot ni Thad na may biro pa sa tinig. "Bawal sa may kotse. Dapat sa naglalakad lang." Sarkastikong sagot ni Marilyn pero nakangiti. Wala akong dalang kotse ngayon, no? Tricycle lang ako galing sa kabilang barangay." Sagot ni Thad sabay pakita ng picture sa phone na kasama ang tricycle driver. Napatawa tuloy si Marilyn kahit ayaw niya. "Baliw ka rin talaga minsan no?" sabi niya habang inaabot ang plastic ng kakanin. "Dati pa," sagot ni Thad. "Lalo na nung college." "Yung sinigang mo, pinag-aagawan ng buong tropa. Pero ako lang pinagluluto mo." "Dahil ikaw lang yung marunong magugas ng kaldero pagkatapos," sagot ni Marilyn. Sabay tawa. Sa sandaling yon, tila nawala ang 10 taong pagitan ng kanilang mga puso. Ngunit gaya ng lahat ng pilat, hindi ito agad nawawala. May bakas pa rin ang pag-aalinlangan. Sa bawat tawa, may kaunting takot. Sa bawat ngiti, may buntong hininga. Isang gabi habang pinapatulog ni Marilyn si Aya, biglang nagtanong ang bata. "Ma, pwede po ba si Kuya Thad ang maghatid sa akin sa field trip namin sa Sabado?" "Naku anak, baka may trabaho siya." "Wala po, sabi niya po wala po raw siyang meeting. Tapos gusto niya raw po makita ang zoo." Hindi agad sumagot si Marilyn. Tiningnan niya ang anak. Tila ang mundo nito ay umiikot na sa pagitan nila ni Thad. "Okay," mahinang sagot niya. "Basta magpapaalam ka muna." Kinabukasan, dinala ni Thad si Aya sa school para sa field trip. Suot ng bata ang backpack na may name tag na nakasulat, Aya Vasquez. Napatingin si Marilyn sa pangalan. "Sinulat niya yan, hindi ko tinuruan. Siya lang ang nagdesisyong isulat yan." "Hindi ko siya pinilit," agad ang sabi ni Thad. "Alam ko," sagot naman ni Marilyn. "Pero hindi ibig sabihin yan ay buo ng tiwala ko." Pagka-uwi mula sa field trip, iniabot ni Thad ang ilang litrato ng anak na lang masayang pinapanood ang mga hayop. May isang larawan kung saan si Aya ay nakasakay sa balikat ni Thad, nagtatawanan. Para silang isang tipikal na ama't anak. "Salamat sa araw na to," sabi ni Marilyn. Tahimik. Ngayon lang siya ganyan kasaya ulit. "Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito, Marilyn," sagot ni Thad. "Gusto ko lang malaman mo na
Kahit hindi tayo bumalik sa dati, kahit hindi mo ko tanggapin muli, hindi ko iiwan si Aya. Tumingin si Marilyn sa kanya. Hindi basta kayang buuin ang sinirang tiwala, Thad. Mahina niyang sabi. Hindi to parang baso na pag nabasag, ididikit mo lang. Minsan kahit maayos, may lamat pa rin. Tumango si Thad. Alam ko, pero kahit may lamat, pipiliin ko pa rin inumin ang tubig na yan. Dahil kahit pa hindi perpekto, ikaw pa rin ang tahanan naming mag-ina. Walang tugon si Marilyn, ngunit hindi na siya umiwas ng tingin. At sa simpleng pagtatagpo ng kanilang mga mata, alam nilang pareho. Ang sugat ay nagsisimula ng maghilo. Hating gabi, tahimik ang paligid maliban sa marahang ugong ng hangin sa bintana ng barong-barong. Hindi makatulog si Marilyn. Nakatingin siya sa anak na si Aya. Mahimbing na natutulog sa tabi niya. Yakap-yakap ang lumang teddy bear. Ang puso ni Marilyn ay puno ng magkahalong damdamin. Takot, galit, pagkalito. Ngunit higit sa lahat, pagod. Pagod sa pagtanggi. Pagod sa pag-iwas. Pagod sa pagbubuhat ng bigat ng nakaraan. Kinabukasan, hindi inaasahan ni Marilyn ang pagdating ni Thad. Maaga pa lang ay nasa labas na ito ng boarding house. Hawak ang isang envelope at isang maliit na bouquet ng bulaklak. Hindi rosas, kundi sampagita. Simple. Katulad ng dati nilang paborito tuwing bibili sila sa simbahan sa kolehiyo. Lumabas si Marilyn, nakapamewang. Ano na naman yan? Hindi sumagot si Thad agad. Imbes ay lumapit siya at marahang iniabot ang mga bulaklak. Alam kong hindi sapat, pero sana tanggapin mo. Para lang marinig mo ako. Tahimik si Marilyn. Tinanggap ang bulaklak pero hindi ngumiti. Inilabas ni Thad ang envelope. Ito ang updated treatment plan ni Aya. May mas mabuting ospital na gustong tumanggap sa kanya. Mas magandang pasilidad. Mas may access sa specialists. Magkano? Tanong ni Marilyn. Wala kang kailangang bayaran. Sagot ko lahat. Hindi yan ang tanong ko, Thad. Ang tanong ko, anong kapalit? Napayuko si Thad. Tumigil muna bago sumagot. Wala. Wala akong hinihinging kapalit, Marilyn. Humakbang siya palapit. Mahigpit ang hawak sa envelope. Patawad. Patawad sa lahat. Sa pagtalikod. Sa paniniwala sa kasinungalingan. Sa pagpapabaya. Napatitig si Marilyn sa kanya, pero wala pa ring tugon. Simulat sa Paul, ikaw at si Aya na ang mundo ko. Hindi ko lang nakita noon dahil pinikit ko ang mata ko sa katotohanan. Pero ngayon nakikita ko na. At ang pinakamasakit, hindi lang kita iniwan. Iniwan ko rin ang sarili kong anak. Umupo si Thad sa harap ng lumang baitang ng bahay. Hindi niya na inalintana ang alikabok. Para siyang batang walang pangalan, naghihintay ng parusa. Gusto ko sana kung papayag ka na doon na muna kayo tumira sa bahay, sa mansyon. Napakunot ang noon ni Marilyn. Excuse me? I'm not asking as a rich man. I'm asking as a father. Malinis ang lugar, may sariling nurse, may security. Mas ligtas si Aya roon, lalo na habang nagpapagamot siya. Napaisip si Marilyn. Matagal, mahaba. Piniga niya ang puso niya kung saan nakaimbak ang natitirang pride. Paano ko akalain ng mga tao na inaangkin mo kami? Tanong niya. Di hayaan mo silang magsalita. Sagot na Thad. Basta ako, alam ko kung bakit ko to ginagawa. Para sa anak ko. At kung papayagan mo, para rin sa inyo. Para sa'yo. Tahimik na bumalik si Marilyn sa loob ng bahay. Ilang minuto siyang hindi lumalabas. Akala ni Thad ay tapos na. Pero lumabas siyang muli. Bitbit ang isang maliit na maleta. Hindi ko ginagawa to para sa'yo, Thad. Mariin niyang sabi. Tumango si Thad. Alam ko. Ginagawa ko to para sa anak ko. At sa mga salitang yon, nagsimula na ang paglilipat. Dumating ang sasakyan ni Thad. Inalalayan sila ni Lucio. Hindi iniwan ni Thad ang tabi ni Marilyn habang si Aya ay tuwang-tuwang naglalaro sa loob ng sasakyan. Pagkarating sa mansyon, namangha si Aya.
Wow, ma, ang laki po ng bahay. Parang castle, anak. Sagot ni Marilyn. Pilit na nilulunok ang kaba. May sariling silid si Aya. May pintura ng mga ulap. Kama na may kordon ng fairy lights at estante ng mga librong pambata. Agad itong tumakbo at tumalon sa kama. Pwede po ba ito lahat sa akin? Sa'yo lang yan, Aya. Sagot ni Thad. Nanunood mula sa pinto. Si Marilyn tahimik lang na nakatingin. Hindi makapaniwala na ang batang isinilid lang niya noon sa Colombo, ngayon ay may sariling mundo ng liwanag. Gabi na habang tulog na si Aya, si Thad at si Marilyn ay nagkape sa veranda. Hindi ko alam kung anong kinabukasan na naghihintay sa atin, Thad. Mahina niyang sabi. Hindi ko rin alam, sagot ni Thad. Pero ang gusto ko lang, sana, simulan ulit. Kahit bilang magulang muna. Kahit pa hindi bilang magkasama. Ang puso parang salamin yan. Kahit ipunin mo ang bubog, masakit pa rin hawakan. Bulong ni Marilyn. Handa ako masugatan. Basta't maayos ko kahit paunti-unti. Sagot pa ni Thad. At sa gabi ng tahimik na pag-amin, sa ilalim ng mga bituin na minsang hindi nila pinansin, muling nagsimula ang daloy ng pag-asa. Hindi pa sila okay, hindi pa sila buo. Pero ang pagtanggap ay nagsisimula na. Ang maliwalas na hapon sa mansyon, habang si Aya masaya nagdo-drawing sa sala, nakaupo sa kabilang sofa si Doña Esmeralda. Pinapanood sila mula sa malayo. Sa loob ng ilang linggo ng pananatili sa mansyon para sa kanyang therapy sessions, tila nagkaroon ng bagong kulay ang kanyang mundo. Isang batang hindi niya kaano-ano, pero tila may kakaibang koneksyon sa puso niya. Aya, tawag ng matanda. Ano yang ginuguhit mo? Si Mama, si Papa Thad, at ako po. Masayang sagot ng bata habang pinapakita ang drawing. Family ko po yan. Hindi napigilan ni Doña Esmeralda ang mapangiting may halong kirot. Pamilya. Ang bait pa talaga. Bulong pa niya. Para kang batang galing sa langit. Ngunit hindi niya alam ang batang iyon ay hindi lang basta mabait, kundi bahagi ng sarili niyang dugo. Gabi, habang inaayos ang mga gamit para sa ospital, sinundo ng private nurse si Doña Esmeralda para sa kanyang regular chemo session. Kasama siya ni Aya sa kwarto nang marahang lumapit ang nurse. Ma'am, time for hospital check-in. Sige, susunod ako, sagot ng matanda. Aya, bukas na lang ulit ang kwentuhan natin, ha? Opo, Lola, sagot ng bata, sabay yakap sa matanda. Lola, isang salitang paulit-ulit na binibigkas ni Aya at paulit-ulit ding binabaliwala ni Esmeralda bilang simpleng larong bata. Hindi niya alam, ito ay literal na totoo. 2:00 sa madaling araw, isang emergency call ang gumising kay Thad. Sir, may sunog daw po sa wing ng ospital kung saan naka-admit si Ma'am Esmeralda. Agad na tumakbo sina Thad at Marilyn patungong ospital, kasama si Aya na nanginginig sa kaba. Pagdating doon, sinalubong sila ng isang doktor. Narescue na po si Doña Esmeralda, pero nagtamo po siya ng 3rd-degree burn sa ilang bahagi ng katawan. Nangangailangan po siya ng skin graft sa lalong madaling panahon. Kailangan ng donor. Pero hindi po kayo compatible, Sir Thad. Paanong hindi? Ako ang anak niya. Halos sigaw ni Thad. May ibang genetic markers po siyang lumalabas eh. We tested her with available blood types in our database. Surprisingly, isang bata lang ang tumugma. Nanlaki ang mata ni Marilyn. Si Aya? Bulong niya. Tumango ang doktor. Siya lang po may immediate compatibility. Pero dahil minor siya, kailangan namin humingi ng informed consent mula sa inyo. Napahawak si Marilyn sa dibdib. Pero hindi ko kayang makita siyang masaktan. Lumapit si Aya. Hawak ang teddy bear at narinig ang huling bahagi ng usapan. Ma, masakit po ba yung gagawin? Hindi ko alam, anak. Umiiyak na sagot ni Marilyn. Lumapit si Aya sa kanyang ina at sa ama niyang si Thad. Hinawakan niya ang kamay ng mga ito.
Pero kung para po kay Lola, okay lang po. Gusto ko po siyang matulungan. Tahimik si Thad. Napaluhod sa tabi ng anak. Hindi ka natatakot? Hindi po. Kasi gusto ko pong maging doktor someday. Kailangan po matapang ako. Ilang oras ang lumipas. Pinasok si Aya sa operating room para sa skin graft extraction. Si Doña Esmeralda naman ay nasa kabilang OR. Unconscious pa rin. Wala siyang alam kung sino ang nagligtas sa kanya. Wala siyang alam na ang batang araw-araw niyang kinakausap. Kinikwentuhan na tinatawag na Angel ay hindi lang basta bata, kundi ang kanyang sariling apo. Sa chapel ng ospital, lumuhod si Marilyn. Panginoon, huwag niyo pong pabayaan ang anak ko. Ang kailangan ko pong magdusong muli para sa kaligtasan niya, ako na lang po. Habang si Thad ay nasa hallway nakatitig sa mga pintuang sarado, nasa kamay ng kanyang anak ngayon ang buhay ng babaeng minsang naging matigas ang puso. At ngayon, ang daming dapat itama. Pagkatapos ng operasyon, lumabas ang doktor. Successful po ang procedure. Nasa recovery room na po si Aya at si Doña Esmeralda po stable na rin. Lumapit agad si Marilyn at niyakap si Aya. Ang tapang mo, anak. Ang tapang mo. Si Thad ay hindi napigilan. Yumuko at marahang hinalikan ang kamay ng anak. Salamat, Aya. Isa kang himala sa buhay namin. Sa kabilang recovery room, dahan-dahang dumilat si Doña Esmeralda. Pinipilit makabangon, ngunit mahina pa. Tinapik siya ng nurse. Ma'am, stable na po kayo. Nag-skin graft po kayo. May donor pong tumugma agad sa inyo. Isang bata. Anong pangalan ng bata? Mahina niyang tanong. Wait po. Tinignan ng nurse ang chart. Aya po, Aya Vasquez. Nanigas ang katawan ni Doña Esmeralda. Vasquez, Aya. Napatingin siya sa kisame at doon nagsimulang kumislap ang mga hibla ng katotohanan. Anak mo siya, Thad? Apo ko siya? Apo ko si Aya? Tahimik ang buong silid. Sa kabila ng amoy ng alcohol at hospital-grade disinfectant, mas nangingibabaw ang tensyon sa paligid. Hawak pa rin ni Doña Esmeralda ang kamay ng batang si Aya, habang si Thad ay nakatayo sa paanan ng kama ng kanyang ina, pilit tinatago ang nangingilid na luha. Vasquez, bulong muli ni Doña Esmeralda. Yan ang apelido ng bata. Tumingin siya kay Thad. Hindi ba yan ang apelido mo? Tumango si Thad. Mabagal at puno ng bigat. Oo, ma. Kaya, oras na rin para malaman mong totoo. Napakunot ang noon ng matanda. Anong totoo, Thad? Bakit siya Vasquez? Hinawakan ni Thad si Aya sa balikat. Ma? Si Aya? Anak ko. Namilog ang mata ni Doña Esmeralda. Anak mo? Anak namin ni Marilyn. Dagdag ni Thad. Tuwid ang paninindigan ngunit nanginginig ang tinig. Biglang sumikip ang dibdib ng matanda. Hindi dahil sa operasyon, kundi sa biglang pagsirit ng alaala. Ang pangalang Marilyn, ang babaeng ilang beses siniraan sa harap niya ni Ram at ng mga kaibigan nito. Ang babaeng ayaw ng pamilya dahil sa umano'y kahihiyan, si Marilyn. Aniya sa tinig ay nag-aalinlangan. Yung estudyanteng niligawan mo dati. Ang sinabing nagtaksil sa'yo. Hindi siya nagtaksil, ma. Mariing tugon ni Thad. Lahat yon kasinungalingan. Ginawa ni na Ram at Donato ang istorya para paghiwalayan kami. At naniwala ako. Napakapit si Doña Esmeralda sa kama. Humihikbi. Diyos ko. Wala akong alam na buntis pala siya nung umalis. Kaya nang makita ko siya, ma. Nung araw na binuhusan sila ng darak, parang may sumabog sa dibdib ko. Lahat bumalik. Napahawak si Doña sa kanyang dibdib. Kaya pala. Si Aya, patuloy ni Thad, ay bunga ng pagmamahal ko noon. At ngayon siyang nagligtas sa'yo. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marilyn. Hawak ang maliit na bag ni Aya at ilang mga damit. Mukha siyang pagod, ngunit malinis, maayos at dignified.
Tumigil siya sa may gilid ng kama at nagkatinginan sila ni Doña Esmeralda. Magandang hapon po. Mahina niyang bate. Walang salita si Doña. Tinigilan lang niya si Marilyn mula ulo hanggang paa. Parang inaarok ang damdaming hindi niya maipaliwanag. Pumasok ang lahat ng alaala. Ang galit, ang inanakit, ang panghuhusga. Pero kasabay noon ang ngiti ni Aya. Ang sakit na halos ikamatay niya. At ang kabaitang ipinaramdam ng batang iyon, kahit pa sa kanya, isang estrangherang matandang madalas sumungit. Tumingin ulit si Doña Esmeralda kay Marilyn. Ikaw ba ang kanyang ina? Tumango si Marilyn. Opo. Napahawak muli si Doña sa kamay ni Aya. Ngayon ay mas mahigpit. Siya pala, ang batang tinulungan ko. Kinausap ko sa ospital. Kinamusta ko kahit hindi ko alam kung bakit ako natutuwa sa kanya. Siya pala. Siya pala ang apo ko. Lumapit si Thad at tinawakan ng balikat ng kanyang ina. Ma, patawarin mo ako. At sana mapatawad mo rin si Marilyn dahil wala ho siyang kasalanan. At kung may pagkukulang man, ako yon. Tahimik, isang saglit na tila huminto ang mundo. At unti-unting umiyak si Doña Esmeralda. Hindi niya na kailangang itago ang sakit, ang guilt, at ang lubos na pagsisisi. Patawad, Marilyn. Aniya umiiyak. Ako ang isa sa mga tumalikod sa iyo noon. Pinaniwala akong sarili ko na masama kang babae. Pero ang apo ko, anak mo, siya nagturo sa akin ng kabutihan. Napaluha si Marilyn. Ilang taon niyang hinintay ang araw na to. Hindi para sa paghihigante, kundi para sa ganitong pagkilala na siya at ang anak niya ay may karapatang igalang, mahalin at tanggapin. Lumapit si Aya kay Marilyn at niyakap ito. Ma, si Lola mabait pala. Parang ikaw kapag naglalako tayo ng kutsinta. Bulong niya. Napatawa si Marilyn sa gitna ng luha. Oo anak, mabait si Lola. Hindi lang siya marunong umiti dati. Tumawa si Doña Esmeralda. Ngayon matututo na ako dahil meron na akong isang apo. Isang matapang at mabait at may busilak na puso. Tahimik ang silid ng ospital. Ngunit mabigat ang bawat hininga ng mga taong naroon. Sa gitna ng katahimikan, tanging hikbe ni Doña Esmeralda ang maririnig. Isang tunog na hindi inaasahang marinig mula sa isang babaeng kilala sa tapang at tikas ng kalooban. Hawak pa rin niya ang maliit na kamay ni Aya. Ang batang ilang araw lang ang nakalipas ay naging tulay ng kanyang muling paghinga. Ngunit higit pa roon, ito rin ang naging tulay sa pagkakatuklas ng kanyang mga kasalanan at sa posibilidad ng kapatawaran. Dahan-dahang itinagilid ni Doña Esmeralda ang kanyang katawan. Kahit masakit at tiningnan si Marilyn na nakatayo sa gilid. Halatang nag-aalangan kung lalapit pa o lalayo. Halika, mahinang wika ni Doña. Pilit pinapakalma ang tinig. Nag-aalangan si Marilyn. Masyado na siyang nasaktan. Mula noon hanggang ngayon. Pero nang makita niyang kumakapit si Aya sa matanda, may bahagyang liwanag na sumilay sa kanyang puso. Tumindig siya. Lumapit at huminto sa may paanan ng kama. Ako ang dahilan ng pagluha mo noon, sabi ni Doña Esmeralda. Ang tinig ay nanginginig at malalim. Ako at ang kasinungalingang pinili kong paniwalaan. Hindi nakakibo si Marilyn. Tiningnan lang niya ang matandang babae. Ang dating kinatatakutan niya, ngayon tila isang inang naghihintay ng anak na muling yayakapin siya. Pinaniwala ako ni Ramat Donato na isa kang traidor. Babaeng gahaman sa pera. Na ikaw ang sisira sa buhay ng anak ko. Pero hindi totoo. At ngayon nakikita ko si Aya, ang batang hindi kailanman nagtanim ng galit. Alam kong mali ako. Hindi po ninyo alam ang lahat. Mahina pero matatag ang tinig ni Marilyn. Iniwan ako ng walang paliwanag. Walang paniniwala. Walang awa. Habang ako naglilihi, nanganak, nag-alaga. Lahat ginawa ko yun ng mag-isa. Kahit gustong gusto ko pong isigaw ang katotohanan,
Alam kong wala namang makikinig. Ngayon nakikinig ako. Sabat ni Doña Esmeralda at humikbing muli. At handa akong humingi ng tawad, Marilyn. Hindi lang bilang ina ni Thad, kundi bilang isang lola na muntik nang hindi makilala ang apo niya. Napatingin si Marilyn kay Aya. Masaya itong nakaupo sa tabi ni Doña, hawak ang stuffed toy na ibinigay ng mga nurse. Alam ko pong hindi madaling kalimutan ang lahat ng sakit. Pero hindi rin madaling limutin ang ngiti ng anak ko tuwing nakikita siya sa ospital. Tuwing kinakausap niyong parang hindi siya iba. Sagot ni Marilyn. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Lumapit si Thad, tahimik na nakikinig sa pag-uusap ng dalawang mahalagang babae sa kanyang buhay. Ma, sabi niya, wala ka nang kailangang patunayan. Ang mahalaga ay nandito tayo ngayon. Buo na tayo. Kung papayagan tayo ni Marilyn. Nag-angat ng tingin si Marilyn, tila isang sandali ng pag-amin at pagtanggap. Hindi madali ang lahat ng to, sabi niya. Pero nakita ko rin ang pagsisisi ninyo, ang pagbabago. At kung kaya ni Aya na magmahal at magpatawad, siguro kaya ko na rin. Lumapit si Doña Esmeralda at pilit iniangat ang isang kamay. Patawad, anak. At doon, sa gitna ng mga pasyenteng natutulog, ng mga nurse sa abala at ng lamig ng aircon ng ospital, isang mainit na tagpo ang naganap. Isang yakap mula sa isang matandang dating may puso ng yelo. Sa isang inang matagal nang nilalaman ng sakit at galit. Yakap ng paghilom, yakap ng pag-asa. Niyakap ni Marilyn si Doña Esmeralda at sa yakap na yon, nakaramdam siya ng kapayapaan na matagal niya nang hindi naramdaman. Sa wakas, may tumanggap na sa kanya. Sa wakas, hindi na siya kailangang magtago. Sa tabi nila nakatingin si Aya. Masaya, inosente at walang muwang sa lalim ng pinagdadaanan ng kanyang ina at lola. Mama, Lola, sabay po tayo uuwi? Napangiti si Marilyn at Doña Esmeralda. Sabay, anak. Sagot nila ng sabay. Makulay ang paligid ng maliit na garden na napuno ng puting lobo, pastel-colored na mga banderitas at simpleng handaan na punong-puno ng pagmamahal. Hindi ito ang granding party tulad ng inaasahan ng karamihan sa buhay ng isang bilyonaryo. Ngunit para kay Aya, ito ang pinaka-espesyal na araw. Tumatawa ang bata habang tinatakbuhan ng mga panauhin. Suot niya ang simpleng pink na dress, may flower crown sa ulo, at ang ngiti niya ay parang araw na sumisilay sa gitna ng ulap ng nakaraan. Sa tabi ng cake na may kandilang may bilang na 9, nakatayo si Thad. Kabado, nanginginig ang palad habang hawak ang maliit na kahon. Mama, dali, picture tayo! Sigaw ni Aya sabay hila kay Marilyn. Ngumiti si Marilyn, may halong pag-aalinlangan at ligaya. Sa dami ng pinagdaanan nilang tatlo, ang darak, ang paninira, ang sakit, hindi niya inaasahang aabot sila sa araw na ito. Ngayon na to, bulong ni Thad sa sarili habang inaayos ang kwelyo ng polo. Sa gitna ng handaan, biglang nagsalita ang host, si Tito Val, kaibigan ni Thad na tumulong mag-set up ng simpleng party. Mga bisita, sandali po. May isang espesyal na gustong magsalita para sa ating birthday girl. Lahat ay natahimik. Tumayo si Thad. Hinawakan ng mikropono at ngumiti. Ngunit agad din niyang natigilan ng tumingin kay Marilyn. Nandoon pa rin ang takot. Takot na baka hindi pa siya handang patawarin ng buo. Ngunit naroon din ang determinasyon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una sa lahat, happy birthday, Aya. Sigawan at palakpakan. Tumawa si Aya at kumaway sa mga tao. Si Thad naman huminga ng malalim. Alam niyo po, matagal ako nabuhay sa mundo na kompleto lahat. Lahat ng material na bagay. Lahat ng luho. Pero wala pala yon kung wala kang pamilya. Napatingin siya kay Marilyn. Nagtama ang mga mata nila. Marami ako naging pagkukulang. Patuloy ni Thad. Marami akong pinaniwalaan na kasinungalingan. At ang pinakamasakit, iniwan ko ang babae nagmahal sa akin ng totoo. At ang batang hindi ko malang nasilayan sa kanyang unang paghinga.
Tahimik ang lahat. Nagsisimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Marilyn. Kaya ngayon, sabi ni Thad at lumuhod sa harap ng lahat. Sa harap niyo at sa harap ni Aya. Gusto kong itama ang lahat ng mali. Hindi ko lang gustong bumawi. Gusto kong magsimulang muli. Binuksan niya ang maliit na kahon. Naroon ang sinsing. Simple lang. Walang ingranding bato. Pero ramdamang bigat ng emosyon sa likod nito. Marilyn, hindi lang kita gustong pakasalan. Gusto kong bumawi sa lahat ng nawala sa atin. Para kay Aya. Para sa atin. Will you marry me? Nagtayuan ng balahibo ng lahat ng naroon. Napatingin si Marilyn kay Aya. Masayang masaya. Tumakbo papunta sa kanila. Mama, sagutin mo na si Papa. Napatawa si Marilyn habang pinipigilan ang luha. Ang batang ito, ang bunga ng sakit pero ngayon ay dahilan ng paghilom. Thad, mahinang sabit ni Marilyn habang nakatingin sa kanya. Marami pa tayong kailangang ayusin. Hindi madaling burahin ang 10 taon na layo at galit. Tumango si Thad. Alam ko, pero handa akong harapin ang lahat. Kahit ilang taon pa. Basta kasama ka. Tahimik ang sandali at sa huli, ngumiti si Marilyn. Umiyak, ngunit tumango. Oo, Thad. Para kay Aya at para sa atin. Tumayo si Thad, niyakap si Marilyn at sabay silang niyakap ni Aya. Walang ingranding fireworks, walang mala fairy tale na kasalan, pero naroon ang mas mahalaga, ang pagmamahalan at kapatawaran na muling nagbuklod sa kanila. Mild ang sikat ng araw, sakto lang ang ihip ng hangin. Isang maliit na simbahan sa probinsya ang nabalutan ng puti at ginto. Hindi ingrande, walang mamahaling mga floral arc o milyong-milyong dekorasyon. Pero ang bawat detalye ay may kwento, may pusong pinaghugutan. Sa labas ng simbahan, naghihintay si Aya, nakagaw na ivory, may maliit na basket ng bulaklak. Abot tenga ang ngiti habang hinihintay ang kanyang mama. Excited ka na, anak? Tanong ni Thad na nakasuot ng simple ngunit eleganteng barong. Opo, Papa. Ikakasal na kayo. Masigla ang tinig ni Aya. Wala nang aalis, diba? Ngumiti si Thad at yumuko sa anak. Oo, anak. Wala nang aalis. Buo na tayo simula ngayon. Sa loob ng isang simpleng kwarto, huminga ng malalim si Marilyn habang inaayos ang belo. Walang mamahaling alahas sa kanyang katawan. Ang suot niya ay isang muling inayos na gown mula sa ukay na tinahe ng matandang mananahi sa baryo. Pero sa paningin ng lahat, lalo na ni Thad, para siyang reyna. Handa ka na ba? Tanong ni Liza. Dating kapitbahay na ngayon kaibigan na. Tumango si Marilyn. Matagal na akong handa. Pero ngayon lang ako buo. Habang tumutunog ang munting organ sa simbahan, nagsimulang maglakad si Marilyn. Isa-isang lumingo ng mga panauhin. Mga taong saksi sa hirap ng kanyang pinagdaanan. Wala nang mapaninlang na tingin ng nakaraan. Napalitan na ito ng paghanga, respeto at paghanga sa isang inang hindi sumuko. Nasa dulo ng altar si Thad, hindi maipenta ang mukha. Halo ng kaba, tuwa at pag-ibig na hindi niya na naitatago. Nakatingin siya kay Marilyn na tila ba sa unang pagkakataon niya ito nakitang muli. Buo, matatag at mas maganda kesa dati. Pagdating ni Marilyn sa harap ng altar, marahang kinuha ni Thad ang kanyang kamay. Mahal na mahal kita, bulong ni Thad, masidhi. At sa harap ng Diyos at ng anak natin, nangangako akong hindi na kita pakakawalan. Ngumiti si Marilyn, may luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi mo na rin kailangan gawin iyon, dahil hindi na rin ako lalayo. Sinimulan ng pare ang seremonya. Walang ingranding choir. Isang simpleng soloist lang ang umawit ng sayo lamang sa harap ng simbahan. Ngunit ang bawat linya ay tila tinatahi mula sa puso nila. Pinaghiwalay man ang panahon, pinagbuglod ng kapalaran. Nang dumating ang bahagi ng panunumpa, walang sinayang si Thad. Marilyn,
Pinili ko ang ibang landas noon. At pinagsisihan ko ang bawat araw na hindi ko kayo kasama. Pero ngayon pinipili kita. Sa harap ng Diyos, ng anak natin, ng lahat ng saksi rito. Ikaw at si Aya, ang buong mundo ko. At sa mundong ito, hindi na ako aalis. Sumunod si Marilyn. Thad, minahal kita noon kahit walang kasiguraduhan. Minahal kita kahit iniwan mo ako. At minahal pa rin kita kahit araw-araw mo akong parusahan ng alaala mo. Pero ngayon ang pagmamahal ko ay hindi na pagdurusa. Ito na ang aking kalayaan. Kaya tinatanggap kita. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang katuwang sa bagong simula. Tahimik ang lahat. Hindi dahil sa kakulangan ng palakpak, kundi dahil pinili ng lahat na damdamin ang bawat salita. Ang dating sugatang kwento ng pagmamahalan, ngayon ay isang mapagpalayang panata. I now pronounce you husband and wife. Wika ng pare. Hiyawan ng mga panauhin. Mabilis na yumakap si Aya sa kanilang dalawa. Yehey! May pamilya na ako! Sigaw niya. Nagpalakpakan ng lahat. May kasamang pag-iyak. Maging si Doña Esmeralda na naroon sa gilid na may saklay ay ngumiti ng tahimik at tumango. Isang tanda ng lubos na pagtanggap at pagpapatawad. Paglabas ng simbahan, sinalubong sila ng mga talulot na iniit siya ng mga bata. Simple lang ang salo-salo. Handa mula sa kusina ng mga kapitbahay, mga lumpia, pansit, puto at lechong maliit. Pero ang bawat kagat, bawat halakhak ay puno ng saysay. Buong-buo ng puso ko. Bulong ni Marilyn kay Thad habang hawak ang kamay nito sa gitna ng sayawan. Dahil hindi mo lang ako pinakasalan, pinili mong mahalin muli ang babaeng minsan mong binitawan. Hindi lang ikaw ang buo, sagot ni Thad. Sabay tingin kay Aya na masayang sumasayaw kasama si Doña Esmeralda. Pamilya natin, buo na rin. At sa ilalim ng mga bituin sa gabing iyon, sa gitna ng simpleng kasiyahan, nagsimula ang isang bagong kabanata. Hindi ng pagtatapos ng kwento, kundi ng isang buhay na binuo mula sa luha, pagpapatawad at wagas na pag-ibig. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! 10 taon na, Marilyn. Pero mukha